Kukuha po tayo ngayon mga ka-business ng halamang dahon na pakain natin sa mga kambing ni Mrs. Ka-business para tumaba. Kahit pa paano tumaba siya. Kasi kita nyo naman, di ba? Payat-payat niya mga ka-business, no? Pinipitas ko po yung dahon ng Madre de Agua. Ayan. Madre de Agua po yan, mga kawaki. Mabuti naman at mayroon tayong naitanim dito. Kaya tamang-tama, masusubukan natin kung effective po siya. Tingnan natin sila ng dahon, mga kabisnes. Ayan, oh. Oh. Wak, wak. 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 So yun, good morning mga kabisnes, mga kawaki. Maaga na naman ngayon at for today's vlog ay magpapakain tayo ng kambing. Tatali natin. Dahil marami tayong tanim, itong mga kambing na maliliit ay malakas din pala kumain. So, pinatatalian ko na rin kay Cook. Itong kasama natin ngayon ay si Cook. Yan. Siya ngayon ang ating pinaka mag-alaga ng kambing dito ni Mrs. Ka-business, ano? At saka ni Boss Ka-business. Tinalian namin pansamantala para hindi siya mangain ng mga halaman ng kapitbahay ko. Kasi kung halaman ko lang, okay lang. Ano, okay na siya. Hindi siya mukhaan. So, ganito technique, mga ka-business. Lagyan nyo ng hose pag nagtali kayo dito sa pinakaliig ng kambing. Ayan. Para hindi siya masakal. Ngayon, medyo maliit itong tali natin. Magpapabili na lang tayo ulit ng medyo malaki-laking tali. No? So, ito na yung kanyang yan na yung kanyang pinaka-forma. No? Pinaka-kuan para sa hindi siya masakal, mga ka-business. Ito pa yung isa. Ayan. Tatalian din natin yan, siyempre. So, the same procedure lang naman. Kung paano ginawa doon sa isa, ganun din dito sa isa. Bali, dalawa kasi itong maliliit. Ito yung napanood nyo doon sa mga vlogs ni Boss Ka-business na mga bagong panganak na kambing na yun. Ngayon malalaki na sila. Ayan na, oh. Medyo malaki na siya. Pero siyempre, paramihin natin yan at hindi pa pwede katayin yan. 5 kambing to nandito. Itong 2 bagong panganak at saka ito yung isang barako. Ayan po. Barako po yan. Ayan. Maya-maya kasi payat nila mga ka-business. Kaya naging payat ito dahil nakita ko ito doon nung panood nyo rin siguro yung vlog na kasama ko doon sa pwesto nito na yung kumain ito ng dahon ng Gemelina sa kabunga. Isa kasi yon sa cause o kaya isa sa dahilan yon mga ka-business na pumapayat yung hayop kapag ka nakakain ng dahon ng kahoy na Gemelina. Kahit hindi kambing, kahit ibang klaseng hayop, kahit baka siya, kahit kalabaw, kinakain din kasi yon. Papayat talaga. So siguro, baka may alam kayo kung anong pwedeng pampurga dito para tumaba po ito o kaya para makarecover. Yung parang sa isang salita, parang nalason sila. Mga ka-business doon sa kinain nilang mga dahon ng Gemelina na yon. Kasi doon sa pinanggalingan nito, doon sa tinatalian, sinusugaan nila mga damo. May puno kasi ng Gemelina doon. So napansin ko noon yon, no? Kaya ayun, pumayat. So ito yung isa pa. Ayan. Tapos ito yung pinaka-nanay. Ayan. Nanay ng kambing yan. No? Siyempre.
Kambing siya, kaya nanay ni kambing. Ngayon, ang ginawa natin dito, pansamantala, mga ka-business, naglagay tayo dito ng trapal. Pansamantalang bahay tirahan nila, no? Bahay sugaan nila. Ayan. Silungan nila. Ayan, medyo malapad-lapad yan. Pansamantala, habang hindi pa natin sila gawa ng kural o kaya sugahan. Kagaya ng sinabi ko, yun ay pansamantala lamang na dito ilalagay. Kasi, pagka nagawa nila ni boss ka-business yung kanilang kubo doon sa may manggahan, doon sa kanilang lote, malamang sa malamang, itong mga kambing at saka mga ibang hayop pa na ilalagay nila ay ililipat na rin doon. Yun, ang kambing kasi pag nagsuga ka ng kambing, mga ka-business, kailangan yung medyo mainit na. Yung wala na yung hamog ba, yung hindi na basa yung damo. Kasi alam naman natin lahat na yung kambing kapag naulan na niyan o kaya basa na bahagi ng lupa ay kanyan sila, takot yan sila sa basa eh. Kambing nga eh. Pagka sinabing kambing, takot sa tubig yun. A few inches later. Ganito yon mga ka-business. Mayroon isang halaman na pagkain ng mga hayop, kagaya nito halimbawa ng kambing, ng mga baboy, baka, o kaya kalabaw, kahit manok. Yung halaman na yon ay kung tawagin, Madre de Agua. So, ang halaman na yon ay pinaka masustansya para sa mga hayop, no? Yan. Puntahan natin, kukuha tayo, papakainin natin. At least, sa bawat isang araw, mapakain natin sila ng mga 5 dahon lang araw-araw para hindi naman sila masubrahan, no? So, pupuntahan natin doon. Dito yung ating tanim na Madre de Agua, mga kawaki at mga ka-business. Ayan, yung ating miracle fruit, no? Ayo. Ito yung Madre de Agua, mga kawaki at mga ka-business. Ayan, oh, ayan. Siguro ilan sa inyo pamilyar na sa ganitong klase ng halaman, ano? Madre, mahalaga de Agua. Mahalaga kasi na kung mayroon kang mga alagang hayop, manok, kambing, pato, kalabaw, pwede siya. Kasi ang Madre de Agua, mga ka-business, kumbaga sa tao, sa pagkain ng tao, ito yung pinakakarni. Diba sa atin, pagka kumain tayo ng karne, malakas yung protina, no? So ito, pagka kinain din ng mga hayop, malakas din yung protina na papasok sa kanilang immune system. Kaya tumataba siya at hindi siya magiging sakitin. So dahil nga yung kambing ni Mrs. Ka-business ay medyo payat, no? Subukan natin na pakainin ito. Tignan natin ang magiging resulta sa mga ilang buwan na lilipas kung nagkaroon ng pagbabago. Na kumbaga tumaba siya, mga ka-business. Dito sa lugar na to, tinanim ko to na nakahilira yan. Kaya kung mapansin nyo, mayroon pa dito. Yan. Yung edad ng Madre de Agua na to, siguro mga nasa 1 taon na ito. No? Mula nung tinanim natin. Kahit anong klaseng halaman, kapag hindi tinatamaan, sinag ng araw, nababansot yan. Kumbaga, kung sa salitang Bisaya, lamution siya. Hindi siya malusog. So sa ibang mga araw, pag may time tayo, tanggalin na natin itong mga nakahulong dito. O kaya yung mga dahon ng mga Madre de Cacao. At saka yung Gimelina na yan, bawasan na rin natin yan. Para yung sinag ng araw, tumama po dito sa ating mga Madre de Agua. Ayan, oh, dami nating tanim, oh. Bali, nakahilira yan. Pag ganyan. Shout out sa mga kagwangs, no? Ayan.
Baka magtataka kayo kung anong klaseng halaman to, mga kabisnes. Orarope ito. Ito yung ginagawang gulaman. Tawag sa amin yan sa Bisaya ay sago. No? Ang ugat nito ay nagkakaroon ng laman. At ang laman nito, ito yung nilalaga na kinakain. Na parang kamuti ba? Pero sa ngayon, wala pa itong malalaking laman kasi ilang buwan pa lang natin mula nung naitanim, ano? Ang harvest nito ay sa buwan pa ng mga December, ganyan. December hanggang sa basta tag-init, okay na siya. Mapakinabangan mo na siya. Ano, mga ka-business. Pero meron tayong mga video nito, may na-i-vlog na tayo nito na naghukay kami dito at saka kinain natin. Tingnan nyo na lang dyan sa ating mga na-i-upload na video kung gusto makita kung anong laman itong tawagin natin ay sago, ano? Yan, o. Yan. Pagka masanga siya, pwede man siya bawasan, eh. Kasi tutubo naman yan. Yan, o. Yan. So, kukuha lang tayo ng para sa araw na ito na kakainin nila. 5 dahon lang, bawat isa sa kanila, okay na. Pwede rin na yung pinakatangkay lang ng dahon ang kunin nyo. Gaya nito, yan o. Yan. So, ito yung dahon, ganito lang muna karami. Sapat na ito sa kanila. Sobra na ito, tagli 5 piraso para sa kanila. Pakainin na natin sila. Pakainin muna natin sila bago natin sila isuga o kaya bago natin sila itatali doon sa damuhan, mga kabisnes. Pakainin na natin sila ng dahon, mga kabisnes. Ayan, oh. Oh. Kuwan kasi to, masarap ang lasa nito sa mga hayop, ano? Kaya ayan, tignan mo, tumira sa kagad, oh. Ayan. Tapos, pakainin din natin itong isa. Ayan. Ang arte mo, laki-laki mo eh. Pili-pili ka pa. Oh, kumain ka para tumaba ka. Kasi kung hindi ka kakain yan, hindi ka tataba. Oh. Pati itong maliit, pakakainin din natin. Pero check nyo rin ha, kailangan malinis din yung dahon. Kasi baka mamaya may tigi na nakadikit dyan. Diba, hindi maganda sa kambing yan. O kaya sa kahit anong hayop. Kita nyo naman, oh, gustong-gusto nila, oh. Mga kabisnes, oh. Oh. Ayan. Pinakamaganda dito magpakain sa kanila sa umaga nga. Kasi gutom pa sila sa magdamag, ano. Kakain sila ng marami. Ayan. Kain. Ikaw, kain. Nabibitin pa. Oh. Gusto pa nila talagang hawakan mo bago kuman. Ayan. Ba? Mabilis lang magpakain dito, mga kabisnes. Kasi gutom pa sila eh. Anong teknik? Ano? Yan. Oh, ang kambing kasi walang pili sa mga dahon yan eh. Pero alam nyo ba yung isang dahon lang na hindi kayang kainin ng kambing? Dahon ng chinilas, mga ka-business. Oh, ika lang, naubos na ito at itong isa pa hindi pa napakain. Mga ka-business, sa mga nagtatanong tungkol doon sa mga kambing, nakita nyo itong mga nakaraan nating video, ano, kung ano nang nangyayari doon sa dudo o kaya sa didi ng kambing na namaga, ano. Kasalukuyan pong inoobserbahan namin at pinainom namin siya ng antibiotic.
amoxicillin lang muna kasi yun lang naman ang available doon sa lugar namin. At titignan namin kung ano ang magiging resulta noon, kung may pag-asa ba siyang liliit yung kanyang dodo o kaya yung kanyang suso, mga kawaki, ano. Nauna po kasing kuha ang bidyong ito bago yung na-upload ko na yon. Nauna kasi nagkabaliktad, ano. Dapat nauna po itong upload. Nagkamali po yung ating editor. Nauna niyang na-upload yung video na yon. Ganun pa man, huwag kayong mag-alala at hindi naman masyadong malala yung kanyang kalagayan. At napapansin nyo na kikita nyo doon na yung kambing ay payat at wala pang kinain kasi nung time na yon na nag-video kami, yun ay maaga pa at hindi pa sila nakakain. At talaga namang bago dumating doon sa amin yung mga kambing na yon ay talagang sadyang mapayat na. Kasi nga nandoon sila sa lugar na pinanggalingan nila na halos parang hindi sila nakakakain ng damo, no? Gayon pa man, mga kawaki at mga kabisnes, sisikapin po natin na mapataba yung mga kambing ni Mrs. Kabisnes para pag nanganak siya, malulusog din. So, humihingi din ako ng advice sa inyo kung ano ba mga dapat mga vitamina na pwede nating ipakain sa mga ito para sila ay tumaba, mga kawaki. Ayan, salamat po talaga at lagi nyo kaming sinusuportahan sa ating mga vlogs. Tuloy po natin yung panonood, mga kawaki. So kayo nang magbigay dito ng pangalan kung anong ilagay natin pangalan dito. Mga babae din eh. So hindi naman natin pwedeng ipangalan ito kay Bong. Hindi na natin pwedeng ipangalan kay Burnok, no? Kasi nga babae, no? So ayan, suggest na lang kayo at comment dyan kung ano yung pangalan natin dito sa dalawang maliliit na babaeng kambing, mga ka-business. Okay na, tanggalin mo na yung isa. Ayan, natanggal na sa talian niya. Okay na. Yung dalawa pa, oh. Di ba nakuha? Madali na itong mga ito. Mga ka-business. Ayan. Ayan. Dito. Ayan. Shoutout po kay Ma'am Erlinda Official Vlogs. Pakisupport po natin mga ka-business yung kanyang channel. Uy, dito tayo. Ngayon din po sinashoutout natin si Sir Miroy Espinola. Siya po ang nagbigay sa atin ng GoPro 11. Thank you sa iyo, sir. Sinashoutout din po natin si Ma'am Nora Bryant. Shoutout po sa iyo, ma'am. Kamusta na po kayo dyan? Ayan. Dito na lang natin talian, no? Saan ba dapat? Doon ba may matalian doon na? O, dyan na lang, dyan. Yan. Dyan sa puno ng... Makisuyo po mga ka-business. Pakisupport po natin ang Kahimas TV. Yan lang siya. Tapos ilalak mo na siya. At paano gagawin dyan? Hindi siya basta papalag. Pagka gusto mo siyang kalasin, ito lang batakin mo. Yan. Ganun lang, kasimple. Ay, pati yung sambong ko dyan na tanim, tinira nitong mga ito. Yung hindi sila
pang-abot, mga kabisnes. Kasi pag nagpang-abot yun mga yan, magbubuhol-buhol yan eh. Tapos yung isa, yung mga maliliit na kambing natin, siyempre, itali natin na huwag masyadong malayo doon sa kanyang nanay para hindi mag-iingay. So yun lang muna mga kawaki, mga kabisnis. Maraming salamat po at nakarating kayo hanggang sa dulo ng video kong ito. Huwag po natin kalimutan, pakisupport higit sa lahat ang Kabisnes Official, Kabisnes Family, at Papa Dins TV, no? Siyempre, sama na natin yung lahat ng mga kagwangs at lahat ng mga kabisnes reactors. At siyempre, yung aking channel, huwag nyo rin pong kalimutan. Kagwang Wakiwak Official. Ayan. At ikaw na nanonood ngayon, shoutout din po sa iyo. Ingat po kayo, saan po kayo panig ng mundo. At siyempre, lagi po natin pakatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Ayi.